Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipagtatabuyan sa labas, at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may naunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo ngayon, tinanong si Jesus, "Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas?" Ngunit hindi diretsong bilang ang sagot niya. Sa halip, sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok." Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagiging kilala lamang natin si Jesus, kundi sa pagiging tapat na tagasunod niya. Marami magsasabi, "Nakikikain po kami at nakikisalo sa inyo." Ngunit sasagot siya, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama." Madalas nating isipin na sapat na ang dumalo sa misa, magdasal, o maging bahagi ng isang relihiyon. Ngunit ang hinihingi ng Panginoon na higit pa, isang pusong tunay na nagmamahal, nagsisisi at nagsusumikap na lumakad sa makipot na daan ng kabanalan. Ang makipot na pintuan ay hindi madaling daanan. Kailangan ng pagpupunyagi, sakripisyo at pagtanggi sa sarili. Subalit ang gantimpala ay higit sa lahat, ang walang hanggang pakikisalo sa hapag ng Diyos. Huwag na nating hintayin ang huli para magsisi at bumalik sa Kanya. Ang pintuan ng awa ay bukas ngayon, ngunit darating ang oras na ito'y magsasara. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ako ba'y nagsisikap na dumaan sa makipot na pintuan? O baka nasasanay na lang ako sa maluwag at madaling daanan, kahit ito'y maglayo sa akin sa Diyos? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa paalala mo ngayon na hindi sapat ang basta kilala ka lang namin sa pangalan. Turuan mo kaming magsikap na mamuhay ng tapat, lumakad sa makipot na daan kahit mahirap, at talikuran ang kasalanan na naglalayo sa amin sa iyo. Huwag mo pong hayaang masarhan kami ng pintuan ng iyong kaharian nang wala kaming dala kundi dahilan. Bagkus, punuin mo ang aming puso ng tunay na pagsisisi, pagmamahal at pananampalataya. Panginoon, yakapin mo kami at isulat mo ang aming pangalan hindi lamang sa alaala ng mundo, kundi sa aklat ng buhay na walang hanggan. Amen.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.